Yun nga, nung kinabukasan, hindi siya umuwi ng bahay. Tinanong ko yung isang kumpare niya. Sabi ko, Kuya Boy, di mo ba nakita si Kuya? Nagkon kami ng yung laro doon sa plaza. Tapos bigla na lang siyang umalis. Walang sabi sa'yo. Sabi niya, wala, basta alis na lang daw siya. Yun po, hindi na po talaga namin siya nakita mula po noon. Pag dumadating po siya, napasalubungan niya pa ako. Sensya na po kayo. Ayun. Namimiss na po namin siya. Namatay nanay namin, hindi siya dumating. Hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi naman namin alam kung saan namin siya susulatan o pakikibalitaan. Nalindi ang nanay namin, hindi namin talaga naipaalam sa kanya. Jerry. Yeah? Ayan. Bakit hindi Ang inang. Isang malaking palaisipan pa rin para sa magkapatid na Guadilla ang paglahong parang bula ng kanilang panganay na si Guerrero noon pang 1984. Makalipas ang 23 taon, may tsansa pa kayang mabuo ang kanilang pamilya. Minsan lang, mayroon ako na panaglipan sa kanya na uwi siya, parang umiiyak siya. Parang nasasabik daw siya na bakit matagal siyang hindi umuwi. Panaginip ko, yayakap sa nanay ko. Yun lang, tapos bigla na lang ako uli magigising. Ito ang laging napapanaginipan ni Romeo, 43 anyos, ang makitang muli ang kanyang Kuya Guerrero. At maging sa pagpasada niya, ito pa rin ang laging laman ng kanyang isipan. Kwento ni Romeo, piyesta noong 1984 pa nung huli niyang nakasama ang pinakapanganay sa kanila. Nakipag-inuman po siya sa mga barkada niya, kaibigan. Yung mga bandang gabi-gabi na, andun pa rin sila, nagiinuman pa rin sila nung pauwi na ako. Nadaanan ko sila ron. Yun nga, nung kinabukasan, hindi siya umuwi ng bahay. Tinanong ko yung isang kumpare niya. Sabi ko, Kuya Boy, di mo ba nakita si Kuya? Nagkon kami ng yung laro doon sa plaza. Tapos bigla na lang siyang umalis. Walang sabi sa'yo. Sabi niya, wala, basta alis na lang daw siya. Yun po, hindi na po talaga namin siya nakita mula po noon. Ang hinala nilang magkakapatid, pati ng kanyang ina, sadya raw lumayo sa kanila si Guerrero. Pero sa kung anong dahilan, nananatili pa rin sa kanilang isang malaking palaisipan. Paborito pa naman daw ng kanilang ina ang kanilang Kuya Guerrero. Kaya hanggang sa mga huling sandali nito, ang nawawalang anak pa rin ang kanyang bukang bibig. Sinumpong siya ng high blood. Nung tinakbo po namin siya sa ospital, ang huling banggit na lang niya, hanapin niyo ang kuya niyo. Kasama ang bunsong kapatid na si Jerry, ipinagtanong-tanong nila Romeo ang kinaroroonan ng kanilang Kuya Guerrero. Pero sa kanilang pakikipanayam sa iba't ibang tao, tila lalo lamang lumalim ang misteryo ng naglaho nilang kapatid. Pag napupunta ako sa ibang lugar, kamukha po nung sa Baguio, napunta ako. Sabi ko sa tsuhin ko, Uncle, napunta ba si Kuya sa inyo dito? Wala, sabi niya, hindi napupunta rito. Tapos sa Isabela, nagtanong din ako sa tsuhin ko rin kung napasyal si Kuya. Wala raw sila napapunta, hindi nagpapunta ron. Ang nagpapasakit palalo sa kanilang damdamin, ang mga alaala ng kanilang Kuya Guerrero. Napaka maalalahanin daw kasi nito. Pag dumadating po siya, napasalubungan niya pa ako.
Kensya na po kayo. Ayun. Bilan niya po ako ng mga damit pag dumadating siya, pag Pasko, gano'n. Samantala, ang isa pa nilang kapatid na si Priscilla, nagkakasya na lang sa pangungulila. Hindi naman po ako makakilos dahil wala naman pong pera. Wala naman pong trabaho ako. Nangangamuhan lang kumisan nakikilabada. Ayon kay Priscilla, malamang ang kasalatan daw ng kanilang buhay noon sa probinsya ang naging dahilan para talikuran sila ng kanilang kuya. Mahirap po kami noon. Nagkuka ng palaka yung tatay ko sa bukid. Nanay ko, yung naggagapas ba ng palay. Yun po. Saka nagkuka ng labandera. Nakikilaba. Lumipas man ang mahabang panahon, tila hindi pa rin daw nagbabago ang takbo ng kanilang buhay dahil patuloy pa rin ang kahirapang kanilang pinagdaraanan. Gusto ko na tanongin sa kanya kung halimbawa magkita kami, bakit na-teach kami na lang ganon? Kung ano man ang problema niya sa aming probinsya, dapat binanggit niya sa amin para nalaman namin. Namimiss na po namin siya. Namatay nanay namin, hindi siya dumating. Hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi naman namin alam kung saan namin siya susulatan o ano, pakikibalitaan. Nalibing ang nanay namin, hindi namin talaga naipaalam sa kanya. At kahit na mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nung huli nilang nasilayan ang kanilang kuya, malakas ang kutob ng magkakapatid. Tadhana na mismo ang gagalaw para muli silang magkita-kita. Buhay pa po ang pakiramdam ko. Yun po, nararamdaman ko pa, buhay pa siya. Ayon pa kina Priscilla, Guerrero Guadilla ang buong pangalan ng kanilang kapatid. Tinatayang mahigit 50 anyos na ito ngayon. At lutang na lutang din daw ang pagiging kayumanggi nito. Unang pumasok sa aming isipan na tignan ang pangalan ni Guerrero sa COMELEC at walang kahirap-hirap, nakarehistro pala ang kanyang pangalan sa Kalawan sa Laguna. Sa amin pang pagsisiyasat, dito sa paanan ng maalamat na bundok makiling namin matatagpuan si Guerrero. At kinumpirma niya sa amin, nagdesisyon daw talaga siyang magpakalayo sa kanyang pamilya. Umalis ako nang walang ang dalang kong damit, yung nakasuot lang sa aking katawan. Tapos nakisakay ako sa bus kung saan ako nakarating. Una, Maynila. Nung maisip ko na meron akong kaibigan sa Bicol, doon ako nagpunta sa Bicol. Parang isang malaking lihim din na ibinunyag sa amin ni Guerrero ang dahilan ng bigla niyang paglaho. Nung nag-asawa yung nanay ko ng pangalawa, ayoko na sana mag-asawa siya uli. Bakit po? Kasi malalaki na kami. Kung gaano siya katibay sa desisyon niyang yon, nung lumaon, lulugo-lugo rin niyang pinagsisihan ang kanyang naging mga hakbang. Matagal ko nang pinagsisihan na ang alam ko makakatagpo ako ng magandang trabaho. Yun pala, hindi rin sinuwerte. Naghihirap pa rin hanggang ngayon. Ang anak, pag nawawala ay nahanap. May kasabihan ngang nakakalimot ang anak, pero ang magulang hindi. Mahal ko sila. Para kay Guerrero, isa lang ang ngayoy pinakamimithi ng kanyang puso. Yun yung pinapangarap ko na makita-kita kami muli. Ngayon ngang natuntun na namin ang kinaroroonan ng kanilang kuya, sinundo na namin kinabukasan ang magkakapatid na sina Priscilla, Romeo at Jerry upang isakatuparan ang nilalaman ng kanilang mga pangarap. Gabi na nung nakarating kami sa lugar nila Guerrero. Ilang sandali lang, isang panaginip ang naisabuhay. Jerry? Yeah? Yeah.
ko. Ang inang. Meron mo nasa akin. Saan ka namin hanapin? Tagal-tagal na namin nahanap ka. Si Guerrero, halos hindi pa makapaniwala na kaharap na niya ngayon ang kanyang mga kapatid. Namimiss ko namin, kuya. Ang tagal-tagal na. Saan ka tayo nahahalap? Hindi mo na maisipan na magpakita sa amin. Hirap ang kuya niyo. Parehas tayo, kuya. Papamasahe ko na. Binibili na lang namin ng pagkain. Yung pagpapagupit ko, 2 kilong bigas yan. May makain kami. Sa gitna ng dilim at katahimikan, nangibabaw ang pagmamahalan nila sa isa't isa na tinipon nila sa loob ng mahigit 20 taon. Kung dito sinanapin ka lang. Hindi ko rin sinanapin. Na huling dili niya hanapin yung kuya niyo. Dahil ako ang kasama niya nung nagutan siya ng hininga. Kilala mo ba ako, kuya? Kilala mo ako? Maliit pa lang ako nung iniwan mo. Ang isang akala natin munti pero pabigla-biglang desisyon, pwedeng malaki pala ang magiging epekto sa ating buhay. Ngunit nagkamali man tayo sa pagtitimbang ng mga bagay-bagay, pwede pa rin tayong bumangon, kapiling ang mga taong sasamahan tayong tuparin ang ating mga panaginip.